So yun no, ngayon no, ito i-explain ko sa inyo no, ang sinabi dito sa kasulatan. Dito sa sulat ni John chapter 4 23 to 24. Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, a true worshipper must worship Him in spirit and in truth. Ano bang kahulugan nito? Dito ba ito natin sambahin sa mga sinaguga? Ito mga religion, yan yung mga sinaguga. Ang gusto ng Panginoon sa atin na sambahin natin siya, sambahin siya sa espiritu at saka sa katotohanan. Dito sa sulat ni Jeremiah, sinabi rin dito na mahahanap natin siya kung buong puso o taos puso ang ating paghahanap sa Kanya. Yun yung hahanapin natin siya ng buong puso, worship Him, praise to Him, and pray to Him in spirit and truth. Saan to? Paano to? Dito natin mababasa sa sulat ng Mateo chapter 6. Kung magdasal ka sa iyong Ama na nandoon sa langit, na nasa langit. Takpan mo ang iyong pintuan at magdasal ka sa Kanya na di mo nakikita. At siya na tumitingin sa iyo, gaganti sa iyo. Yung mga nagdarasal doon sa mga sinagoga, dinidinig ba yun? Dinidinig yun. Kasi ayon nga dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon sa chapter 6 pa rin ng Matthew, huwag kayong gumaya sa mga taong hypocrites na gustong-gusto nila magdasal sa loob ng mga sinagoga, sa loob, sa labas ng mga or sa tabi ng mga daan na katayo. Itong mga taong ito, gustong-gusto nila na makikita sila ng mga tao. Huwag mo silang gayahin. Natanggap na nila ang kanilang mga award or ganti. So nangangahulugan, dininig sila, pero hindi ganyan kabless or kaganti na ibinigay ng Panginoon doon sa mga tao na naghahanap sa Kanya in spirit and in truth, na walang iba na nakakita kundi ang Diyos Ama lamang dito mismo sa loob ng iyong kwarto. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Yung iba noon, naalala nyo, si Kristo pumupunta doon sa yun yung bukid ng mga olibo o Getsemani. Doon siya nagdasal ng Panginoon, nagdasal sa Panginoon, sumasamba sa Diyos. Mayroon bang tao nakakita sa Kanya? Wala. Gayahin natin siya. Yung ibang mga apostolis noon, sumasamba sa Diyos sa loob ng mga kanilang mga kwarto. Yung mga propeta, pumupunta sa bukid, sinasamba ang Panginoon. Walang ibang nakakakita kundi ang Diyos lang na tumitingin sa kanila. Tignan mo kung paano sila dinidinig ng Diyos. Kung gusto mo, dindinggin ka ng Panginoon. Yung mga dalangin mo, diringgin ng Panginoon. Sundin mo ang nakasulat o sinasabi dito sa Biblia. Yan ang dapat nating sundin. Hindi ko sinasabi na wag na kayong pumasok sa simbahan kasi ganito, ganyan. Hindi ko sinasabi. Kasi sa panahon ni Kristo noon, pumupunta siya doon sa sinagoga upang magbasa ng kasulatan, kautusan. Pumupunta doon ang mga tao upang makinig sa salita ng Diyos. Pero ang true worshiper na hinahanap ng Panginoon, na sinasabi dito sa verse 23 sa John chapter 4, darating yung araw na hindi nyo na o hindi na kayo mamroblema kung saan nyo sasambahin ang Panginoon. Dito ba sa bukid na ito, sa bundok na ito, o sa Jerusalem? Darating yung araw at ito na nga yung araw na ang lahat ng mga tao na sasamba sa Diyos, sasamba sa Kanya sa Espiritu at saka sa katotohanan. Itong mga araw na ito, sambahin siya in spirit and truth. So ang sinabi ng ating Panginoon, do not be like, you shall not be like the hypocrites. Dito sa chapter 6 ng Matthew.
Kahit magbigay ka ng tulong, anong sinabi kung magbibigay ka ng mga limos o tulong sa mga tao, sa mga pulubi, sa mga mahihirap, anong sinabi dito? Kung maaari, hindi alam ng iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay every time nagbibigay ka ng limos or tulong doon sa mga tao. Sino ba yung kaliwa? Pamilya mo, yung mga malalapit sa'yo. Pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, anak mo, asawa mo, or kahit sino. At sa ganung paraan, ang Diyos ay siyang gaganti sa iyo. So ang Diyos, ang gusto ng Panginoon sa atin is ito yung siya lamang yung pinupokus ng ating puso. Every time kasi sumasamba tayo sa Diyos, magdarasal tayo sa Diyos, na maraming tao naliligaw ang puso or isipan at puso mo. Minsan iniisip mo para makita ako sa mga tao na matuwid ako, sumasamba ako sa Diyos. Hindi mo pwedeng ipagkaila na ganyan ang iniisip ng bawat tao. Marami ring mga tao na naglalakad galing sa simbahan, dala ang Biblia, pero ang puso at isip ng tao, dala ako ang Biblia, makita ako ng mga tao na may dala akong Biblia, makita nila ako na matuwid ako, relihiyoso ako, may takot ako sa Diyos, religious ako. Yan ang iniisip ng bawat tao. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi minsan, ang iniisip natin, kung ano yung laman ng puso natin, ay siyang magpapahamak sa iyo pagdating ng araw. Kaya nga sinabi, basahin natin ang Biblia. Intindihin natin, day and night. Kaya mag-ingat po tayo lagi dahil tayo po o ang bawat tao ay lumalakad sa daan na puno ng patibong na hindi natin nakikita. Walang ibang espada na ating dadalhin at yung panangga, ang salita lamang ng Diyos at yung pananampalataya natin kay Kristo. Yan ang siyang magliliwanag sa atin. Yan yung tinatawag dito, sinasabi ni Apostol Paul, put the whole armor of God. Sapatos, yun ang salita ng Panginoon. Shield, panangga, pananampalataya. Espada, yun yung salita ng Diyos. At iba pa, helmet, bakos, ano pa at iba pa. Kaya ito ang dapat nating gawin. Hindi tayo dapat gumagawa o kumikilos na hindi pinag-iisipan. Ang bawat plano na ating gagawin according sa nakasulat sa Biblia, ito yung pinaka-best plan. Ito yung gagawin ko. Ito yung sinasabi ng Biblia. Ganito, pagpupurihin ang Panginoon. Pagpurihin ang Panginoon. Sambahin ang Diyos. Ganyan. Mag-ingat po tayo lagi kung paano natin sambahin ang Diyos. Basta sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan dahil ito ang hinahanap ng Diyos sa atin upang tayo ay pagpalain at diringgin yung mga dalangin. Buong puso natin siyang hanapin. Buong puso, kaluluwa, isip at lakas natin siyang sambahin. Yan ang tunay na pananampalataya doon sa ating Panginoon na labing gamhanan or makapangyarihan sa lahat. Diyos sa mga Diyos ug hari sa mga hari. King of kings and Lord of lords. Praise the Lord. Purihin ang Diyos magpakailan pa man. Amen.